O ito, busy sila dito Tuloy pa eh. rin ang impeachment proceeding sa Kamara laban kay VP Sara sa kabila ng petisyon ng PISE na ipahinto ito. Live mula sa Batasang Pambansa, nangunguna sa balita si News 5 House Correspondent Marian Enriquez. Marian, sino ang inaasahan nating harap sa susunod na impeachment hearing sa Kamara? Yes, Jiggy, pinasampina na nga ng House Justice Committee itong si NBI Director Melvin Matibag at yung isa sa mga abogado ni VP Sara na si Attorney Michael Powa. At ito po... Hoy, nasa CR ka ba? Bakit ka umi-echo? Labas ka muna dyan! Galit yun, Joke lang po. Si NBI Director Matibag, pinatatawag po siya para magsumite ng mga dokumento kaugnay nga po dun sa kanilang investigasyon sa pagbanta po ni VP Sara sa buhay ni na Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at dati pong House Speaker Martin Romualdez. Samantalang, ito naman po si Attorney Powa na dating tagapagsalita at Chief of Staff ni VP Sara sa Department of Education, pinagdadala rin ng mga dokumento kaugnay nga po dun sa mga isinumite nilang liquidation reports dun po sa Commission on Audit regarding po sa confidential funds ng ahensya. Actually, ito nga po, kabilang po itong articles of sa impeachment, yung pagbabanta nga sa buhay ng Pangulo, gayon din po yung confidential funds issue. At una na rin pong pinayagan ng Manila Regional Trial Court na humarap nga po sa impeachment hearing sa susunod na linggo po yan sa House Justice Committee. Ito umunoy bagman ni VP Sara na si Ramila Madriaga. Kasulukuyan pong nakakulong ngayon itong si Madriaga sa Camp Bagong Diwa po. Bagman talaga, Sa Taguig City at kabilang nga po doon sa affidavit ni Madriaga na sa kanyang salaysay yung kung paano ginasta ni VP Sara at kung kani-kanino at saan napunta yung mga confidential funds. At bagay nga po na itinanggi ni VP Sara at sinabi po niyang hindi raw niya naging tauhan itong si Madriaga. At Jiggy, sa April 14 nga sa susunod na Martes na po yan, muling gugulong ang impeachment hearing ng House Justice Committee laban sa Vice. Jiggy. At ano ang reaksyon ng Kamara sa paghain ng petisyon ni VP Sara para ipatigil ang impeachment proceedings? Yes, Jiggy, wini-welcome nga ng Kamara itong aksyon ng Korte Suprema na hinihingan sila ng komento dito nga sa petisyon na inihain ng kampo ng Vice. grabe no? Grabe talaga itong gobyerno natin. Sa tindi ng kahirapan nating mga Pilipino, impeachment pa rin ang inaatupag. Hindi, alam mo kasi ito, papakita ko sa inyo Napakagandang ginagawa ni Yorme. Nakita niyo yun to? Aside from doon sa libreng sakay sa Maynila, binayabayaran niya yung mga tsuper para magpalibre na ng sakay. Tapos hindi na sila mamumroblema sa gasolina. Yun ang ginagawa ni Yorme sa mga jeepney driver sa Maynila. Aside from that, may ginawa na naman siya. Ano yun? Nagbigay siya ng 25,000. Hindi 5,000, hindi 1,000 Hindi 10,000. 25,000 economic assistance sa mga panaderya kapalit ng price free sa basic Filipino breads. Siyempre, ang usapan dito, huwag kayong magtataas. Huwag kayong magtataas, bibigyan namin kayo ng 25,000. Para yung mga kababayan natin, makabili pa rin ng mga tinapay. Mga chicha dyan, di ba? Na mga pagkain na kung saan kailangan ng ating mga kababayan ngayon. Ang ganda kanina, meron siyang pakikipag-usap. Ito, papakita ko, dina-download ko lang Meron siyang pakikipag-usap sa mga taga Maynila, yung mga negosyante. Tulong yan para sa mga kababayan nating mga maliliit na negosyante sa Maynila. Alam mo, sabi ko nga, tangina talaga Sorry I hate na magmura, pero I hate na mag-compare. Ito kasi yung sinayang nyo Ito yung sinayang ninyo. Anong ginagawa ng presidente natin? Imaginein mo ang presidente ang may hawak ng lahat. Kahit nga Kamara, hawak niya Kahit nga Senado, sa totoo lang, even if there is branches of government, that's bullshit. Kontrolado niya yan kung gugustuhin niya. Kaya niyang gawin. Ito nga LGU mayor lang nagagawa. Bakit yung presidente hindi kayang gawin? Hawak mo ang lahat. Kaya mo ngang gawin, ipadukot si Pangulong Duterte dito sa Pilipinas
at ilipad sa ibang bansa na hindi dumadaan sa korte sa Pilipinas. Nagawa mo nga eh. Tapos eto pa kaya? Kayang-kaya mo talaga kung gugustuhin mo. Political will. Nagagawa ni Yorme. Di ba? Eto, papakita ko lang sa inyo ha, mga kababayan. Napaka-importante kasi ito eh. Sana ganito ang Pangulo natin. Ito, ayan. Oh. Kita nyo yan? Nakikipag-usap sa mga maliliit na negosyante ng Maynila, mga panadero. Oh, ayan. Oh, nakakapagsalita sila. Nakakausap nila yung mayor nila. Talagang ama ng Maynila. Oh. Tapos may plano. Sana talaga ma-interview natin to si Mayor. Yorme, interview naman ka namin. Kasi para malaman natin paano mo ba ginagawa? Bakit yung iba hindi nagagawa? Kasi alam mo, kung makikita nyo, naalala nyo yung COVID, ganito rin ang ginawa ni Yorme. Hindi na natutulog sa opisina. Nakita ko yung kwarto nun eh. Ang kalat-kalat. Biro lang. Nakita ko talaga eh. Nandun na siya natutulog dahil may pandemya nun eh. Ngayon, ito na naman, nagtatrabaho ng ganyan. Sorry ayoko i-compare, pero asan yung presidente natin? Dapat ikaw ang gumagawa ng ganito. Di ba? Dapat ikaw may ganito. We'll look into it, but... Ba't ayaw mo makipag-usap sa taong bayan? Puro picture. Puro speech na nakatayo ka lang, di ka makagalaw-galaw. Maayos pa ba kalusugan mo? O sasabihin mo na naman, nagda-diet ka kaya ka pumapayat. Kaya naglulukuhan tayo eh. O anyway, mga kababayan, hindi alam mo, ito napakasimple lang naman ito eh. Napakasimple lang nitong mga nangyayari sa atin. Di ba? Na parang, hanggang kailan? Kasi alam mo, ito ang, ito ang, katangian. Hindi ko masasabi kung mabuti ba o masamang katangian ng bawat Pilipino. Yung matiisin, martir. Kaya nga marami din kabit eh. Hindi, marami sa atin ng martir. Marami sa atin ang titiisin talaga hanggang kaduluduluhan. Why are we settling for less? That's the question. Why are we settling for less? Pagdating sa gobyerno, tatanggapin na lang natin na ganito? Bahala na, kanya-kanyang survival na lang? Dahil walang kwenta yung presidente natin? Dahil ayaw nyo manawagan ng resign? Dahil saan? Kasi nga, si VP Sara Duterte papalit. Mali eh. Mga banateros, malinaw na hindi lang basta mensahe ang narinig natin mula kay VP Sara Duterte sa araw ng kagitingan. Ang tanong ngayon, kayo, ano ang basa ninyo? Simpleng pagpupugay lang ba o may mas malalim na panawagan? Dahil sa panahon ngayon, hindi lang sundalo ang dapat maging matapang, pati tayo mga ordinaryong Pilipino. Kung may napansin kang kakaiba, kung may tanong ka, huwag ka manahimik. Mag-comment ka sa baba. Gusto ko marinig ang opinion mo. At kung gusto mo ng ganitong klaseng banat na walang takot, like, share at subscribe